Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto rito kung saan ay ayan tinatanong niya kung sino nga ba sa atin dito ang may milyon na ang kanilang pera or funds dito kay CoinsPH. Ayan. At ang kanyang tanong rito ay yan, hindi ba kayo hinahanapan ng mga papeles gaya ng source of income? Yan po yung kanyang malaman. Kaya yan, sino bang mga ka-crypto natin na may laman yung kanilang CoinsPH dyan na umaabot po ng milyon? Kaya yan, hindi ba kayo hinihinga ng kahit ano-anong mga dokumento dyan? Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Masasagot ko lamang po ang yan, mga katanungan ni ka-crypto rito base po sa aking karanasan yan, sa paggamit kay CoinsPH. Kasi yan, matagal ko na rin pong ginagamit si CoinsPH pero matagal ko na rin pong tinigil ang paggamit nito. Yan, dahil sa napakarami po kasi ng kanilang mga hinihinging mga requirements. Kaya yan, nung una ay ayan na nga. Kapag lumalaki na po yung pondo mo rito kay CoinsPH, yan ay bigla po silang manghihingi ng kung ano-anong mga dokumento, yan, mga documents. At kapag hindi mo po yan i-provide ay ayan, manganganib po ang iyong account at pwede po nilang i-block ito. Kaya ayan, ito lamang po yung base lamang po ito sa aking sariling karanasan dito sa paggamit kay CoinsPH. Kaya ayan, nung ginagamit ko po siya, ayan, akala ko maganda po talaga yung maganda naman po talaga as itong si CoinsPH. Ayan, pero habang tumatagal ay ayan, nag-umpisa po ang lahat nung bigla po silang humingi ng kung ano-anong mga documents. Ayan. At na-provide ko naman ang mga ito. Yan, naibigay ko naman yung mga documents na kailangan nila. Yan, talagang binigyan ko ng oras para i-acquire yan, or kunin yung mga documents na kailangan nila. Kaya yan, sinubmit ko po yan. At akala ko wala nang problema. Yan, tapos habang tumatagal ay siyempre nakapag-submit na rin ako ng mga ID, ayan, mga personal identification card at kung ano-ano yung aking mga na-complete o na-kompleto na hinahanap nilang mga dokumento. Halos naibigay ko na lahat ng kailangan nila. Tapos habang tumatagal ay yan, kulang pa yung documents na aking nasend sa kanila. Kailangan daw na ako ay gumawa ng isang video. Yan, isang video na yan, nagpapakita sa yan yung camera. Ayan, ay syempre ito ay isang video sa aking sarili. Ayan, dapat malinaw yung ating mukha. Ayan. Tapos ipapakilala daw natin yung ipapakilala ko daw yung aking sarili sa video na ito. Parang introduction na magpapakilala ka. Ayan, sasabihin mo sa video, ayan, ako si Pinoy Crypto Trader. Ako ay nakatira sa ganitong address. Ako ay nasa edad na ganito at kung ano-ano pa. Yan, sabihin mo yung ipakilala mo yung sarili mo. Yan. Medyo yan, yung mga dito sa requirement na ito ay medyo ako ay parang hindi na komportable. Yan, hindi na ako nagiging komportable sa kanilang hinihingi na requirements na ganyan. Pero syempre, maganda po kasing gamitin si CoinsPH noon. Yan, maganda po kasing gamitin itong si CoinsPH at wala naman pong magandang ibang mapagpipilian. Yan, kundi si CoinsPH lang talaga at yan, siya naman ay isang mapagkakatiwalaan na platform. Kaya ayan, talagang pinaghirapan ko talaga maski hindi ako komportable na gumawa ng video
ng aking sarili na ako ay nagpapakilala. Yan, binibigay mo lahat ng mga detalye, yan, mga personal details mo sa video na ito. Kaya ayan, pinaghirapan ko na lang. Talagang wala akong magagawa, kaya no choice. Yan, para may pagpatuloy ko ang pagiging isang user dito kay Coins.ph. Kaya gumawa po ako ng video. Ayan, talagang binigyan ko ng oras kasi syempre noon ay hindi po talaga ako sanay humarap sa camera. Yan, hindi naman po lahat ng mga tao ay sanay na hindi komportable. Yan, hindi lahat ng tao ay komportable na humarap sa camera tapos ipapakilala yung sarili. Yan, tapos pero sabi naman po nila na yung video na ito ay confidential naman daw po. Hindi nila ito ipagkakalat sa publiko. Kaya yan, pero kahit ganyan ay syempre may mga tao pa rin na talagang hindi kayang humarap sa mga camera. Kaya pagdating sa mga ganyan ay syempre wala na talaga, mahirap. Kaya ayan, yung pagdating sa ganitong sitwasyon, yan, nung humingi po sila ng ganyan na requirement ay yan nga, gaya ng sinabi ko kanina ay talagang ginawa ko talaga kasi no choice. Yan, wala nang ibang mapagpipilian kundi ayan, kung meron po talagang ibang mapagpipilian noon ay syempre dyan na lang ako lilipat. Kasi wala pa noon si Abra. Yan, kasi dyan ako lumipat noon kay Abra. Yan, tapos nung lumipat ako kay Abra, saka ako lumipat kay Binance. Hindi po ako nagtagal kay Abra kasi nandyan naman po kaagad itong si Binance. Kaya ayan, balikan po natin si Coins.ph. Ganyan po yung hiniling sa akin, isang video. Yan, isang video, personal video na aking ipinapakilala ang aking sarili, na ibinibigay ko lahat ng mga detalye information tungkol sa akin. Yan, pinaghirapan ko yan at sinend ko po yan. Yan, para sa aking account. Yan, dito kay Coins.ph para patuloy kong magamit ito. At ayan, akala ko ay panghuli na yan at wala nang ibang problema. Ayan, akala ko ay wala nang ibang problema at tuloy-tuloy na or magiging maayos na yung aking paggamit kay Coins.ph. Pero hindi pa pala rito nagtatapos. Meron pa palang isang mas challenging yan na requirements. At hindi ko po alam kung ito yung panghuli na requirements ng Coins.ph sa akin noon. Yan, biglang kinontak ako ng kanilang customer service na kailangan ko daw dumaan sa isang panel interview. Ayan, isang panel interview. Pag sinabi po nating panel interview ay marami pong mga magtatanong sa iyo na mga tao. Yan, hindi ko alam kung nakalimutan ko yung sinabi kung sino yung mga magtatanong, pero ito raw yung parang mga matataas na tao na bumubuo kay Coins.ph. Yan. At ako raw ay ipa-panel interview. Yan. At hindi ko alam, wala akong ideya kung ano yung itatanong sa akin. Yan. Pero syempre kung pag sinabi ko po kasi nating panel interview, yan, hindi lamang isang tao ang magtatanong dyan. Parang ikaw ay nasa loob ng isang korte. Yan. At ikaw ay parang iniimbestiga. Ganyan po yung panel interview na yan. At syempre, may mga tao na hindi po komportable pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya, syempre, yan, yung unang ang requirements nila na video, yan, isang video na introduction na nagpapakilala sa aking sarili ay talagang pinaghirapan ko talaga. At yan, yung pagdating dito sa panel interview na sumunod na requirements nila ay sa tingin ko ay sobra na. Kaya ayan, nung hinihiling po nila na nagre-request po sila na ako ay mag-set ng schedule para po sa isang panel interview ay ayan, tinanggihan ko na po ito. At yan na nga, nung tinanggihan ko ito ay na-block na po yung aking account. Kaya ayan, ganyan po yung nangyari sa aking Coins.ph. Kaya ngayon ay
yan, hindi ko na magamit yung aking Coins PH ngayon. Kaya ganyan po katindi yung aking pinagdaanan dito kay Coins PH. Pero hindi ko po alam sa iba. Yan kung pare-pareho. Kasi yung iba naman daw, kasi nagtanong ako sa ibang mga users, ay wala naman daw po silang panel interview. Yan. Pero malamang ay baka pinipili lamang po talaga yung pinapanel interview. Yan po yung mga sinasabi naman ng iba. Pero yan, syempre gaya ng sinabi ko kanina, ay syempre hindi naman po lahat ay komportable sa panel interview or yung ini-interview. Ayan, syempre pagdating kay Binance or sa ibang platform ay wala naman pong ganyan. Ayan, sapat na yung KYC, yung mag-provide ka ng simpleng ID mo lang ay sapat na yan. Ayan, pero ang tindi po kasi rito kay Coins PH. Kaya yan lamang po yung aking naranasan dito kay Coins PH. Kaya matagal ko nang itinigil yung paggamit dito kay Coins PH. Pero hindi ko po alam sa iba. Yan, sa mga gumagamit dyan ng Coins PH ay yan, share na lamang po ninyo sa komento rito sa ibaba para malaman naman po natin kung ano yung inyong mga naging karanasan dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.